Converge po ang may pinakamasaklap na record sa lahat na dinaig pa nga ang Blackwater noon na isa lang na ipanalo dahil nga nakakahiya ito sa side ni boss. Nagdesisyon ng management na magkakaroon na agad ng revamp ang buong Converge at bago na rin ang magiging lineup ng Converge next season, plus may pasabog din na import ang kukunin nila. Ayon pa kay Gov Delta, ang bagong Converge team kahit daw ang San Miguel mahihirapan na patumbahin ng team. Yengyao may inihandang sorpresa para sa SMB at tiyak daw na pahihirapan nila ang Beermen. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Unahin na muna natin itong umano'y revamping ng Converge. Ayon kasi kay Snowbadwa, magkakaroon daw ng massive na pagbabago sa team na to. Lahat babaguhin maliban sa nasa coaching staff na si Willie Miller at Lakay Dani. Dahil sa Converge naman mapupunta ang first pick, so dito pa lang malaking boost na to. Ipagpalagay natin na si Justin Baltasar na kumbinsi nga nila na magpa-draft 100% sa kanila nga yan mapupunta. Sa ngayon medyo tahimik pa si Baltasar, pero sana nga yung pinaghirapan ng Converge mapunta sa kanila. Grabe pa naman tanking pero mauuwi sa wala. Para sa mas competitive na Converge, kailangan nila si Baltasar. Pangalawa itong coach, si Tab Baldwin talaga ang target nila in the first place dahil si Baldwin ay napaka-systematic na coach. Nainiwala ako na kung magaling si Aldin Ayo, mas malawak naman ang comprehension ni Tab Baldwin na ang system pang European. Kung ayaw ni Baldwin, plano nila subukan nila sa PBA si Charles Chu dahil maganda daw ang coaching na ginawa niya sa strong group. Kung ayaw din ni Charles Chu, stick muna sila kay Ayo. Pangatlo, dahil nga plano nila si Baldwin, dadalhin din daw nila lahat ng Ateneo players sa PBA pati na si 3D na naglalaro ngayon sa labas. Pababalikin din daw nila si Kobe Paras para palaruin sa PBA at finally sana nga makuha nila pati si 3D sa draft. Kung si Ayo nais niya mga Lasallian, si Baldwin naman sa Ateneo. Pang-apat, babawiin nila lahat ng kapampangan na players sa PBA. Kung nababalitaan nyo, lahat ng mga trade offers kay Calvin, isa po ang Converge sa mga gustong makuha siya. Kahit retired na si Arwin Santos, kung kaya pa ron niyang maglaro, isasalpak din daw si Santos dito sa kanilang pinakabagong roster. Finally, pang-lima, ito ang pinakabongga sa lahat. Sa Import Latin Conference, kukunin daw nilang opportunity na makakuha si Dwight Howard. Kung si Howard nga ay nakakuha ng strong group, pwede din daw makapaglaro si Howard sa PBA dahil si Howard na mismo may sabi na bakit di na lang daw siyang kunin para masubukan din niya ang Pinoy style basketball. Pasado naman daw siya sa height limit na 6'9" at hindi daw talaga 6'10" ang height niya. Magkakaroon din daw ng searching ang Converge sa next big man na pwedeng pantapat kay Junmar. Ang big man na hinahanap nila yung gaya ni Asi Taulaban ng pinabata version. Malapad ang katawan, mas brusko kaysa katawan ni Junmar. Habang magkakaroon ng revamping sa kanilang lineup, ang mga young talents ilalagay sa second unit para pahinugin at magkaroon sila ng sariling star players in the future na hindi na nila kailangang manguha sa ibang teams sa PBA. Ang lahat ng ito, plano pa lang naman. Isa lang masasabi ko sa lahat ng planong to ng Converge, medyo nalalabuan ako ng konti. Sa ngayon kasi parang wala pang teams ang nagdi-dare na banggain ng SMC. Maganda naman ang plano, good luck nga pala sa kanila. Tara, next update. Yengyao handa na para sa matchup nila ng San Miguel. Bagamat aminado naman si Coach Yeng na mahihirapan daw sila dahil ang SMB naglalaro ng tatlong first fives. Ibig sabihin meron silang tatlong units na nakakaambag lahat. Sa napansin ko naman sa Ross, meron silang 2 units at lahat din nakakaambag. Kaso ang problema ay si Junmar. Siya lang talagang sakit sa ulo sa lahat ng team sa PBA. Bukod sa kanya, meron din silang 5 main assets na nagkaka-average ng hindi bumababa sa 15 PPG. Ano kaya ang panlaban ng Ross dito? Hinebra nga nahihirapan, di ba? Pero ang sabi ni Coach Yeng na kahit wala silang pantapat, pahihirapan daw nilang SMB. May chance naman po ang Ross basta't huwag silang kainin ng turnovers at fouls nila kay Pajardo. Makakasabay sila every game kung hindi maalat ang kanilang shooting. Kilala ngayon ng Ross na malakas sa outside shots. Kapag pinagpatuloy nila yan, matatalo nila ang SMB. Higit sa lahat yung depensa dapat hindi maiwan. Kapag may naiwan silang kahit isang shooter sa SMB, magsusunod-sunod na yan. Alam natin na pabor sa SMB ang series na to. Pero testingin lang natin kung anong kayang maipakita ng Ross. Kung magagawa ba nila this time ang imposible. Anong take nyo sa matchup na to?